Hinusisa si Senador Mark Villar ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mga proyekto umano ng kanyang pinsan sa Las Piñas. Ipinaliwanag din ni Villar sa ICI ang kanyang palakad sa DPWH noong maging kalihim siya nito. Nakatutok si Joseph Morong. Humarap si dating Public Works and Highway Secretary at ngayon Senador Mark Villar sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa investigasyon nito sa mga anomalya sa infrastructure projects. Ayon sa ICI, ito ay para magbigay liwanag sa proseso ng budget ng DPWH noong panahon niya bilang kalihim mula 2016 hanggang 2021. Si Villar ang nag-appoint kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nauugnay sa mga anomalya sa flood control project. Si Bernardo ang tinukoy ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na kanyang boss umano na nag-utos sa kanya magbigay ng kickback sa ilang mambabatas. Nang tanungin ukol kay Alcantara, sabi ni Villar, organic sa Department of Public Works and Highways. Maraming nakuhang kontrata ang mag-asawang Diskaya sa panahon ni Villar. Base sa datos ng DPWH, 37 billion pesos para sa lampas 700 na flood control project ang nakuha ng mag-asawa mula 2016 hanggang 2022. Sir, yung marami ng, sa term nyo yung mga Diskaya na nakuhang projects. Paano yun, sir? Bawal sa media ang pagdinig pero sa mga litratong ibinigay ng ICI, makikitang nanumpa si Villar sa harap ng komisyon. Pagkatapos humarap sa ICI, hindi na nagpakita sa media si Villar. The senator just explained the processes he applied or he used during the time that he was DPWH Secretary with regard to how he managed the department. Tinanong naman ng ICI kung nabusisi ba ang ugnayan ni Villar kina Bernardo at Alcantara. As far as that fact is concerned, I think it was already divulged during the other hearing. So there was no change with regard to that factual allegation. Tinanong din daw si Villar sa sinabi ng Justice Department ng mga infrastructure project na nakuha ng kanyang pinsang buo sa kanilang baluarte sa Las Piñas na aabot umano ng 18 bilyong piso. He said that if there's any contract, it happened after his term. Dumating rin sa pagdinig ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya. Ipinakita ng ICI ang mga larawang nanumpa rin under oath ang dalawa sa ICI. Pero ayon sa ICI, humingi ang dalawa ng karagdagang panahon para kumuha ng mga dokumentong hinihingi ng ICI. Hindi na rin nagpaunlak ng panayam si Curly Diskaya. Muling tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na walang whitewash o pagtatakip ng mangyayari kahit hindi sinasa publiko ang mga pagdinig gaya ng pangamba ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines at sa harap ng mga panawagan na gawin itong publiko. First, there won't be whitewashing. We're here to look up to find the truth. Ito ay kahit wala ring contempt power o kapangyarihang magparusa ang komisyon kung may hindi susunod sa mga utos nito. Indeed, there's no contempt powers, but we will make do with what we have. In fact, we've been doing our mandate. We've been actively investigating despite the lack of that power. Binisita naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga luxury vehicle na isinauli ni dating Assistant Engineer Bryce Hernandez. Maingat yung paggawa natin ng mga reports or dokumento upang pag ginamit na ito ng ICI dun sa korte, mananalo dapat yung kaso. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.